Nagkausap ba kayo ng ate mo? Hindi na po kami Nag-uusap? Yung sinasabi mong may ayaw kay Mark, masama daw yung loob sa'yo. Pagka nagpupunta naman po kami doon, nagtatabuhan po kami. Gusto pa nga po ako ipakulong. Gusto mo pa ipakulong? Nung atin yan, trespassing daw po sa bahay nila. Tapos po kidnapping. Pumasok po daw. Pati kidnapping. Atin. Ano pa, una bubuksan ko po yung FB ko, papakita ko po sa inyo yung chat ko. Pinagbenta nga po kami nagnakaw ng pera. Pinagbita nga po kayo? Opo. Pati ito, pero saan kinuha yung cellphone? Opo. Sinaktan pa po ito. Itinulak. Guys, mag-aalas 3 ng hapon at nandito kami ngayon kasalukuyan naglalakad dito sa location po nila Mark. Kasi yun sa nangyari nga kahapon, nagulat talaga ako doon sa nalaman ko. Kaya sabi ko ay babalikan kaagad natin si Mark. Siya muna yung asikasuhin natin muna sa ngayon kasi nga medyo parang may mga mali siguro na nagawa sa pag-manage or something. At saka tingnan natin yung kanilang kalagayan. Siyempre importante yung sitwasyon ng mag-asawa doon sa kanilang kinatitirikan ng tahanan ngayon. Kaya tara, samahan nyo kami at kamustahin natin yung mag-asawa doon nang makita natin mismo kung ano yung sitwasyon nila sa munting tahanan nila na tinutulugan sa ngayon. Although may kalayuan, sabi nila, pero okay lang, mahalaga marating natin. Tay! Magandang hapon ho! Magandang hapon naman. Bali, pupunta sana kami kay Mark ngayon eh. Saan po ba ang papunta doon kay Mark? Samahan ko kayo. Sige po tay. Sige po. Para hindi na tayo maligaw-ligaw. So tara, kasama na natin si tatay. Kumita naman siya ng 520. Kumita po siya ng 520 ngayon. Oh, ganda pala eh. Ayun yung maganda. Sabi ko kasi yung kaya ng budget talaga lang ang bilhin para Opo. Huwag yung masyadong mahal kasi pag yung 200 na mahigpit na sa bulsa yun. Opo. Oh, maganda pala. Naglako pala si Mark ngayon. Kumita ng 520. Ayun yung nangihinayang ako guys. Yung nakita ko sa kanila nung una. Nung nagsisimula sila na kumikita sila ng maganda. And then nalungkot nga ako nung sinabing tumigil lang halos mag-isang linggo na. Kaya sabi ko kailangan siguro nating kamustahin para payuhain ko ano mga pwedeng gawin. Then si tatay naman pala, pinaglako niya si Mark. Kanina naubos. Diba? And then kumita. 520, malaking bagay na yun. Hindi nila yun basta-basta makukuha sa pag-sari-sari store. So dito sa area na dinadaan namin, taniman siya ng pinya, tindahan ng pinya dito. Then yun, medyo may kalayuan nga mula dun sa labasan papunta dito kala Mark na tinitirahan sa ngayon. Then yan, kawayanan. Ito, dito niya pinapadaan yung motor niya, tay.
So guys, dito na daw tayo sa bahay ni Mark. So ngayon, tara, pasok na tayo para makita na natin. So ito na, dito na tayo sa bahay nila Mark. Si Mark ngayon? Hanapin ko po. Sige, dito lang din naman. Wala ka motor? Hindi pa, yan po yung motor. Dito yung motor. Nandiyan lang yan. Sige daw, tingnan mo daw. Dito ka pala nakatira, Mark. Ayan yung pintuan nyo. Wala ka iba pang harang dyan? Wala. Ganyan lang? Tatanggalin ko na rin yun. So ito guys yung ano nila, loob ng bahay. Hindi na mga hoy. Hindi mo namin dito bahay ka na, parahoy ka pa. Maganda naman at simentado yung sahig niya. Ano? Kaso lang talagang marami-rami pa itong gagawin pala talaga. So yun, at least Mike, narating namin ngayon tong munting tahanan ninyo. Naku, kapag sobrang init ay yung tag-araw, sobrang init yan sa loob. Opo, napakainit nga po. Nakakatagal kayo dyan, hindi? Hindi pa, minsan pa halabas ka mo. Kung nabalita ako nga kay papa mo, naglaho ka daw ulit. Opo. Anong naisipan mo payag ka sa... Ay, para po, baka po makaangat eh. Baka po Nagsubok ka ulit maglako. Opo. Kamusta, naubos? Opo naman. Basta naman po. Saan ka naglako ngayon na area? Doon sa iniikutan mo rin dati? Hindi po, nag-iba po ako ng ruta. Ganun kasi dapat yun, Mark. Pakarsada po ako. Ayun ngayon na kwentuhan namin sa sasakyan habang pauwi kami nung galing kami sa inyo, na dapat talaga sa ganyang klase ng trabaho dapat may palipas ka sa pwesto. Halimbawa yung dati mong iniikutan, 2 araw ko umikot, then next day sa iba ka naman. Para mamiss nila ang isda, then tsaka ka naman babalik sa kanila pagkalipas ng 2 araw, hanapin ulit nila yung isda. Yun yung dapat, hindi sa isang, kasi kapag sa isang lugar ka lang, pauli-uli ka lang doon, talaga mananawa sila. Kagaya ng sinasabi mo. So, nasaan ang may-ari nito? Nasa kanila po. Napunta lang po din pag gusto niya pumunta. Itong mga nandito, magkamag-anakan ba yan? Hindi naman. Hindi ko po sure kung ako mag-anakan. Isang Pisaya. Yung mga yan. Isang Pisaya. Grabe. Dito sa bahay nyo, nakikita ko wala pa kayong security dito. Hindi kayo, kumbaga, safe. Kasi napakaraming butas, napakaraming lulusutan. Diba? Hindi naman sa inaano natin ng tao, pero ang tao magkakaiba ng nag-iisip. Diba? Hindi naman natin sinasabing may gagawin, pero maigi na rin yung nag-iingat. Opo. Paano? Kamusta ang pagbabalik paglalako? Kasama mo ba si misis mo? Opo. Okay, saan kayo kumuha ng isda? Sa bayan po. Sa bayan mo, ilang kilo nakuha nyo? 10 kilo po. Sa 5 kilong paa, 5 kilong galunggong. Okay. So kumita naman ng magkano? Nasa 500 po. Okay. So sa kinita mo na yon, magkano ang ginas mo? Ano po eh. Kaya hindi po aking gas yan. Binigyan po ako ni Papa pang gas 200. Binigyan ka ni tatay? Opo. Okay. So 200, naubos ba yung gas? Hindi naman. Hindi po. Mga ano pa po yan, mga 4 na araw po tatagal. 4 na araw? Okay pala eh. Tipid naman po. Hindi ka naman pala bugbog sa gasolina eh. Noon po, yung tinatagas po ang kalburador namin. Malakas sa gas? Opo. Okay. So Mike, so ibig sabihin yun, kung 200 ang igagas mo sa aabot ng 4 na araw, hindi na malaking kawalan yun kung kikita ka ng 500. Opo. Di ba? Kaya hindi ko maisip, yun nga, siguro ang pinakang rason mo na ay dahil hindi na nga mabenta dun sa lugar na iniikutan mo nung una, ano? Opo. Kaya ka napaisip tumigil, wala ka ng pag-asa na
ganyan, hindi na mabenta. Pero ngayon, alam mo na, tutuloy-tuloy mo ba? Opo. Tuloy-tuloy ko po. O ganun lang, 2 araw doon kasi paiba-iba talaga ng rota yan dapat. Opo. O kasi kami ni Rans, marami kaming kakilala sa Bicol na kasi kami tabing dagat din. So, mga mangingisda doon na kagaya mo na nagdi-deliver ng ganyan, iba-iba talaga sila. Ngayong araw dito ako, bukas naman dito ako, bukas dito ako. Kasi kapag sa isang area ka lang, sawa talaga sila. Paano klase ang ano nyo, paglalako nyo mag-asawa? Ano po? Kayo ba nagsasabi ba kayo na isda? Nasigaw po. Sino sumisigaw? Ako po. Sumisigaw ka. Pero ang takbo nyo ba, mabilis o bagal? Bagal po pag po bahayan na. Bagal naman. Opo. Yun dapat. Kasi inisip ko, baka mamaya harurot ka dun Ay, sa... hindi po. Sisigaw pa lang Hindi, yun. wala Papa! po. Wala Wala ka na, nandun ka na sa unahan. Mabagal lang, tapos kinakailangan talaga sumigaw. Opo. Ipaalam mo kung ano yung binibenta mo. Parang sa social media, kinakailangan mo magpapansin. Di ba, sa tao. Kasi nga, anong malay nila kung anong laman ng laman ng paninda mo? Anong ba nilagayan mo? Styrofoam? Limba po. Timba. Mamaya, iniisip nila, kakanin yung tinitinda mo or something, di ba? Kaya ipakilala mo kung ano yung binibenta mo. Okay, Mike, kaya kami nagpunta din dito is unang-unang rason. Gusto kong makita yung sitwasyon ng tinutulugan nyo ni misis mo. No? So, ito yung unang-unang rason kung ba't kami nagpasama kay tatay dito. Pangalawa, ay nga, bigyan sana kita ng konting payo tungkol dun sa ano. Pero, nakita ko naman na nag-ginaid ka naman na ni tatay. So, good news yun para sa akin. Kasi Mark, maliban sa, alam mo, ito ba walang tindahan dito? Wala po. Wala talaga Malayo tindahan? po ang tindahan. Okay. So, ang tindahan pwede nga. Talaga pwede naman. Although sa tindahan, hindi ganun kalakang kinikita. Pero, kahit pa paano makakatulong. Opo. No, kasi sa sari-sari store, base sa mga sa mga nakikita ko nagtitindahan, talagang kakarampot lang din yung nagiging tubo. Sa chicherya, isang balot, kunti lang nagiging tubo dyan. Di ba? Sa dilata, kunti lang. Pero kahit pa paano nga, makakadagdag pa rin. Opo. Di ba? Sige, kung ayun yung gusto nyo, pwede nyo naman din pagsimulan yun. Pero total, andito si tatay, andito si misis mo. Wala ka bang pwede maupuan? Kalong ka na lang kay Mark. Saan ka ba pwedeng umupo? Walang pwedeng upuan si misis mo eh. Okay, sige. Tatanong ko na lang din sa inyo. Ito dapat ay itatanong ko na sa inyong sa inyong mag-asawa. Likati. Dito, tabi ka na lang dito kay Mark. Para hindi ka lang viewers. Sige. Bali, Ate Desa. Wala nang ayon ha. Ate Desa. So, kayo bang mag-asawa? Sabihin natin kasama si tatay kasi si tatay nakikita kong mas may alam. Pagtulong-tulungan nyo magpapamilya. Kaya nyo mag-alaga ng baboy or manok? Opo. Pagtutulungan po namin. Sa tingin nyo, dito sa, ayan pala, yung upuan oh. Salamat Rans. Ang baon niya ni Rans sa upuan. So, sa tingin nyo, dito sa lugar ninyo o doon kala tatay, papayagan kayo mag-alaga ng ganun? Oo naman po. Doon Kasi po. di ba may minsan ayaw nila ng ganun kasi minsan maamoy. Opo. Pero sa tingin nyo, sa location na ito, papayagan kayo? Dito po sa pastong to. Oo. Doon, o kaya doon Ay, kayo? hindi po. Hindi dito. Maarte po yung tao dyan. Pwedeng magalit sila. Opo. Pero doon Gawa sa ano, doon Sa sa pwesto po ni na Papa, may possibility. meron po. Meron po kasi dong banlat na... Meron na doon? Opo, meron Kanino po. yun? Pwede po namin yung sabihan na Hiramin. hiramin po. Uy, Lilinisan. saktong-sakto yun. Malayo ba sa bahay nyo? Malapit po sa may kawayanan lang po. Okay, ito naisip lang din ito ng sponsor natin kaya nag-uusap kami na baka pwedeng ito ay isa sa makatulong sa inyong mag-asawa, sa inyong pamilya ha. So pag-uusapan namin na ngayon, sinong may idea sa inyo sa pag-alaga ng baboy? Wala pa nakaranas. Okay, danas ko na rin yun. Nakapag-alaga ka na rin ng baboy tay. Taga ano lang ako, yung boy ako taga-pag-alaga. Okay. Yung boy din ako yun. Okay, naging tagapag-alaga ka ng baboy. So, yun nga guys, kaya ako tinatanong kasi mahalaga ang may experience sa pag-aalaga ng hayop. Hindi pwedeng wala.
Kasi baka mauwi lang din sa, alam mo yun. Kaya dapat, ang gusto ko, may mag-guide sa kanila. If ever man na matuloy ito. So si tatay, pwede siya mag-guide, pwede sila magtulong-tulong sa pag-aalaga ng baboy. Dagdag income. Di ba? Habang naglalako ka, nagtitindahan siya, si tatay din naman may sarili, may baboy kayo. Ewan ko na lang kung hindi pa kayo masinso. Di ba? Ikaw, Mark, tatanungin kita, tingin mo kaya? Kaya po. Kakayanin, ano? Kaya po. Kakayanin po. Kasi, Mark, ngayong bumukod na kayo ni Desa, dito na mag-i-start yung lahat ng struggle sa pag-aasawa ay mararanasan niyo. Buhat na lumipat kayo dito nung nakaraan, nag-away na ba kayo? Hindi pa naman. Sigurado? Oo. Desa, nag-away na kayo, hindi pa? Sigurado? Mag-away kayo mamaya, hindi pwede hindi. Joke lang. So, at least maganda kung ganun. Pero yun nga, sabi ko, experience na din yan. Kahit si tatay, alam niya yan. Ako may pamilya din, alam ko yan. Na kapag kayo na lang at wala na kayo sa poder ng magulang, diyan na papasok lahat ng struggle ninyong bilang mag-asawa. Lahat ng pagsubok nandiyan na yan. Susubukin talaga kayo dyan bilang mag-partner, ano? Kaya sana, kaya binibigay namin itong mga pagkakataon na ito sa inyo para hindi kayo dumating sa punto na maghiwalay kayo. Kasi baka mamaya kapag sobrang hirap na maghiwalay na lang tayo. Di natin kaya pa magpamilya. Di ba? Pwedeng pumasok yun. Ba't naninilaw ka na ate? Di kaya lalabas ang bahay? Ha? Mainit po. Mainit? Mas mainit dito sa loob. Kasi puro yero. Naninilaw ka na baga. Labas-labas mo si misis mo. Okay, sige Mark. Sana kapag ka na pag-usapan namin yun, sana wag yung hanggang simula lang, ha. Kasi yun nga, medyo wag nating sirain yung tiwala na ibinibigay ng sponsor sa atin. Kagaya ng sinabi ni tatay noong umpisa, mahirap kapag katiwala na yung nasira. Di ba? Kaya ako, sa totoo, aminin ko sa iyo nung nalaman ko na tumigil ka, medyo nag-iba yung pagkaramdam ko. Kasi sabi ko, ang ini-expect ko ay darating yung time sa pamamagitan ng pagtitinda nyo ay kahit paano aangat-angat kayo sa buhay. Pero yun nga, medyo nadismaya ako nung nalaman kong tumigil, halos mag-isang linggo na. Pero natuwa ako ngayon na nagtinda ka ulit. Papa. No? Okay, di ba sabi ko sa'yo, kapag ka nakita ko nag-grow yung negosyo nyo, dadagdagan pa namin. Di ba? Papa. O, so ngayon, ipakita mo muna sa akin. Ha? Papa. Para dagdagan ko. Papa. Kasi gusto ko makita mo na kasi naniniwala ako, Mark, na kung yung kakaunti nga hindi natin kayang i-handle, how much more pa kaya kung marami? Naniniwala ka doon? Kay tatay, tanong mo kay tatay. Kung yung kakaunti nga tatay hindi natin kayang i-handle, paano pa kaya yung marami? Lalo na yun. Di ba? Parang anak yan. Kung sa isang anak hindi mo kayang palakihin, paano pa kaya kung may 5 kang anak? Ganun lang din yun. Di ba? Kaya sana, sa tulong ni tatay sa paggagay din sa inyo, kayo ay magtuloy-tuloy. Ha? Walang tukuan. Walang sukuhan. Basta matuto kayo. Ng laban. Laban lang. Ate Desa, dapat ikaw po yung babae. Ikaw po yung matutong mag-mature yung isip mo. Ano? Ikaw po, di ba sabi ko sa'yo, ang papel ng babae sa mag-asawa, ikaw yung gumagabay o nagbibigay ng payo sa mister. Kasi ang nasa likod ng success ng lalaki ay babae. Kaya dapat, ikaw po yung nagbibigay din ng advice kay Mark. Ha? May cellphone ba kayong ginagamit? Saan galing? Tita ko po. Sa tita mo. Siya lang po, meron. Ikaw wala. Hindi na kailangan ng marami cellphone. Pagdating ng araw, masisira din yan. Hindi yan sobrang importante. May isa lang is enough. Ano? Oh. Manood ka, Desa, kung paano yung mga diskarte pa sa pagninegosyo. Ha? Mag-aral ka. Nandyan naman ang YouTube. Nandyan na lahat. Itinuturo na dyan. Dapat pa din malang ka magtanong sa asawa mo, tumubuo ba tayo? Oo. O ganyan, o yung ating puhunan. Dapat mabusisi kayo. Lagi ka mabusisi dapat sa asawa Totoo mo. yun. Dahil mag-asawa kayo. Mag-asawa kayo eh. Pag hindi kayo magpapaanuhan, Kung wala pakialamanan, baka naman, parang hindi kayo mag-asawa. tama. Dapat mabusisi ka. Anong tawag niyo ulit? Ilang pa man. Love. Love. So, love.
kamusta ngayong araw? Kumita ba tayo o lugi tayo? Di ba? Yan. O, kumita tayo ng 200 lang eh. Okay, wag nating gagalawin ng puhunan na ito lang yung pwede nating gamitin sa pangkonsumo. Kung kumita na medyo malaki yung magagamit natin sa pangkonsumo. Ganun lang. Ano? Kasi pag dinamay mo yung pampuhunan mo, makikita mo dumarating ang araw, palubog ka na ng palubog. Hanggang sa maisip ko lang, wala na. Wala na. Makita mo na lang, uy, wala na pala tayong puhunan. Mike, pasensya ka na kung nagsasalita ko sa inyo ng ganito ha. Kasi bilang naka-experience din ako ng negosyo, ay gusto ko ikaw ay mabigyan ng advice sa pag-business, ano? Kami ni Commander ay sa mga business ay nag-aano din kami. Nag-aaral. Minsan ay nadadapa. Pero kung hindi ka madadapa, hindi ka matututong bumangon. Totoo yun. Pero huwag ka magpapadala. Pero wag ka nang paulit-ulit na nadadapa. At katangahan na yun. Kasi pag paulit-ulit ka nadadapa, eh mahiga ka na lang, huwag ka na bumangon. Kasi bukas madadapa ka na naman ulit. Tama na yung isang beses ka madapa, dalawa, then bangon lang, sige lang. No? Pero sa pagkakadapa mo, dapat natuto ka na. Na-experience ka na. Yung pala, mahirap. Kasi katulad nito, mag-iisip na naman ako kung kailan magkakapira. Ay basta lang, nadoon na, napabayaan ko pa. Tama. Diba? Okay, may iba ko. So sige, okay na tayo dun. Desa, ganito. May nag-message sa akin na kaibigan ng ate mo. Nagtawag ba sa'yo? Hindi. Nagkausap ba kayo ng ate mo? Hindi na po kami Nag-uusap? Yung sinasabi mong may ayaw kay Mark? Masama daw yung loob sa'yo. Ano masasabi mo dun? Ha? Tatanggapin mo na lang. Masama daw yung loob sa'yo. Sana panood. Pagka nagpupunta naman po kami doon, nagtatabuhan po kami. Ibig sabihin, totoo. Ang mga sinasabi mo, totoo. Na nangyayari. Totoong nangyayari. Na kayo ay ayaw kay Mark. Totoo yun. Totoo din na pinagtatabuyan kayo kapag pupunta doon. O pinaparamdam nila kay Mark na ayaw nila kay Mark. Gusto pa nga po ko ipakulong. Gusto ko pa ipakulong. Nung atin yan. Ano daw po? Passing daw po. Trespassing daw po sa bahay nila. Wala. Yung kasi po, nung pumunta po kami, mga January po, Tapos po kidnapping. pumasok po daw. Pati kidnapping. Kinidnap mo daw siya. Opo. Sabi ng atin. Pumasok po kami doon sa bahay. Kaya alam naman po ni Papa na pumapasok po kami doon. Eh nung nag-chat po sa akin, ay, nag-chat po sa akin. Sabi, Ano sabi? wag daw, po, at home daw po kami doon. Eh, bahay niyo yun eh. Eh yun nga po. Magiging at home ka talaga dun. Bahay niyo yun eh. Ayaw po sa, Bahay ba nino yun? sa kanya po. Sa ate mo? Opo. Ah, okay. Nandun ang papa mo sa ate mo. Opo. Ah, kaya pala akala ko bahay ng tatay mo. Hindi. O, pero bilang kapatid, hindi ka na dapat sinasabihan naman ng ganon. Alam ko ang rason, dahil ayaw nga kay Mark. Opo. Pero kung ikaw lang ang uuwi doon, hindi ka niya sasabihan ng ganon. Di ba? Hindi na ako pababalikin yan. Ha? Hindi na ako Hindi, pababalikin. example ko lang. Na kung siya lang naman ang uuwi doon, wala namang sabihin sa kanya eh. Kaya kasi sabihin ng ganon kasi kasama mo siya. So, ikaw daw, kakasuhan ka daw ng kidnapping. Opo. Dahil sinama mo siya dito. Magiging kidnapping lang naman yun kung ayaw niya eh. Oo nga. Eh siya naman may kusang sumama sa'yo. Pati kung minor de edad, Eh, tsaka kung minor de edad, hindi naman siya minor de edad eh. Grabe naman yun. So, guys, ito, pasensya na sa atin ni, kasi napag-usapan lang namin, sinabi niya lang, shinare niya lang sa amin. Pero kung totoo naman, sabi nga, marahil baka kaya nasasaktan yung ate mo kasi the truth hurts nga. Sa Tagalog, masakit ang katotohanan. Di ba? Masakit kasi totoo. So, dalawa naman kayo nagsasabi, hindi naman siguro kayo nagkakampihan. Masisira yung ate mo. Hindi po. Totoo yan. Opo, tunay po masama ugali ng ate Ano nito. pa, una bubuksan ko po yung FB ko, papakita ko po sa inyo yung chat ko. Kasi ayoko naman sa channel ko na ang gusto ko yung totoo lang dito yung nangyayari. Kung ano yung totoong nangyayari yung ikwento nyo sa akin, no? Opo. Ayoko yung mag-iimbento tayo ng kwento para lang may masira na ibang tao, ha? Opo. Totoo yan. Totoo po yan. So wala ang karapatang sumama ang loob ng ate mo. Kayo ang dapat may karapatang sumama ang loob. Po ni Papa yun. pinayagan ko yung mga yun at dahil patay yung tiyahin.
Yung pala na medyo nang gagawin. Ako din yung mamalo. Pinagbenta nga po kami nagnakaw ng pera. Cellphone. Pinagbit lang nga po kayo? Opo, 200 daw po. Nanakaw daw po ng yung bagong 50. Kita Ginawa daw. niyo ba hindi? Hindi po. Baka gumagawa lang ng paraan para ano? Kita daw po kaming nag-uusap po na may kukunin kami. Sabi po nung kapatid nitong bunso. Ganun. Kita daw po na... Kasi kita sinumbong po, agad? Oo, kita daw po nung bunso na kapatid na ibinulsa ko daw po. Wala nga po kami kapera-perang pumunta doon. Tay, ikaw sa pagkakakilala mo kay Mike, gawain niya bang kumuha ng hindi kanya? Dahil hindi ko naman tinuruan yun. Tama. Pati ito, pero saan kinuha yung cellphone. Opo. Sinaktan pa. Sinaktan pa po ito. Kaya Tinulak. sabi ko, gusto ko nga may demanda. Cellphone niya? Opo. Kinuha sa kanya? Opo. Nino? Nung kanya ate po. Pero saan kinuha? Bakit Opo. daw? Inang Pero Sabi niya po, pera niya daw po yun. Yung pinambili? Opo. Ay, hindi naman po yun. Sa mama ko po yung pinambili niya. Eh naman na. Tinulak po yan. Wala akong ginawa yung ama. At nakatitig lang. Natawa pa. Nakatingin sa inyo, tinatawanan pa kayo? Yung kanyang ama. Sabi po ng tita ko, may nagbigay po ng cellphone. Huwag na daw po kami pumunta doon. Kawawa naman si Deza. Ganito yung na-experience sa pamilya niya pala. mabait yung kita niya. Naunawaan si Deza siguro. Ngayon, mas na Yung cellphone, yan. itong cellphone na to, dahil nalaman kinuha yung cellphone mo. Ngayon guys, mas na habag ako sa kalagayan ni, hindi lang ni Mike, pati ni Deza. Kasi ang sakit para sa isang may pamilya na pakiramdam mong ganon. Imbis na, di ba bilang tatay, imbis na sawayin niya yung panganay niyang anak na ginaganon yung bunso niyang, mas bunso niyang anak, ay bagkus ay tatawanan pa. Masakit yun kapag nakita mo yung tatay mo na tinatawanan ka pa. Di ba? Na hindi ka malamay pagtanggol. Takot po kasi sa ate. Yung hindi nila ipagtanggol. Takot sa ate kasi siya, nasa poder ng ate niya. Yung manggit na siya sa gitna. O manggit na, kahit bilang tatay, hindi porke ikaw ay nasa poder ng anak mo, siya na yung kakampihan mo kung kahit mali yung ginagawa niya. Bilang anak, dapat equal ka sa dalawa mong anak. Patas dapat ikaw dyan. Magkapatid yan, eh. Anak mo parehas yan, dugot laman mo yan. Minsan nga po naiingit po ako kay Bakit? po niya. Hingit ka sa kanya. Kasi po, ano, Close sila. hindi po. Pagka may, pag may gulo yung isa, pinagtatanggol ko. Iyak tuloy si, okay lang yan. Malay mo, maisipan din ng tatay mo balang araw yan. Sana. Pa naman po yun. Ha? Noon pa naman po yun. Pero matagal lang ganun, Sana kung naisipan niya, matagal na. Buhay pa lang po yung lola ko tsaka mama ko, ganun po. Yung babago. Bawa naman. Mama mo ba? Wala ka ng mama, no? Kakamatay lang, di ba? Siya, kakampi mo siya. Ha? Yung mama mo, nung buhay pa. Siya ang kakampi mo. Tsaka po yung lola ko. Kaya mo na kung sinasabi ko sa mga yan. Pag kayo pinangangaralan ko at kayo pinagsasabihan ko, huwag kayo magagalit. Kaya ako kayo pinapangaralan. Dahil mahal. Pinagsasabihan, mahal ko kayo. Ito, yun. Mike, mahal mo to si Deza, ha? Oo naman. Kawawa naman to sa, di na siya sa background sa family niya. O kung magre-react po ang pamilya, bahala po kayo. Mag-message po kayo sa akin. Kung kayo magre-react dito sa video na to. Pero sa narinig ko, kung ito po ay totoo, kung gusto niyo makipag-usap, willing po kami. Kung sa mang barangay gusto ninyo, wala pong problema. Kasi Po ni Papa yung mga nangyari sa amin. No? alam niya lahat. Alam po ni Papa. Ano yung tatay? Opo. Tsaka po ni Mama. Kasi nag-update kayo sa kanila. Opo. Sinasabi po namin kung anong nangyari sa Santa Cruz. Kung anong ginawa Pupunta sa ko kami doon, masaya. Pag uwi po, naiyak na. Gawa po nga nung ate niyan. Tinatabi ko pa Pinagtatabuyan kami. Lagi iba dyan Sakit sa naman nun. service mo. Para ba naman namin miskin namin yung pamilya. Uuwi kang excited. Kasi masaya ka, uwi ka excited. Tapos pag uwi mo, umiyak ka. Dahil sa sama ng loob, grabe naman yun. Hindi, ano nangyari sa inyo? Bakit yan? Wala na po yung cellphone. Oh, bakit? Kinuha po ni ate. What? Sinaktan po ako, sinabunutan. Ano naman. Sinulak po. Sabi, ba't di ka lumaban? Wala Panganay pa din kasi yun. Di ba? Opo. Eh, hindi, nasura ako eh. Ano ba?
halbutin yung cellphone sa'yo, agawang ka lang kung gamit, tapos ikaw pa ang nakabunutan. Sabi nga po ni Papa, ikaw nga, hindi ka namin ginaganyan. Tapos di sa tunay mo pamilya, Tama ginaganyan yun. ka. Sarili mong pamilya, yung nagagawin sa iyo. Ano ka lang naman ni tatay, kumbaga anong tawag mo, ano mo nga siya? Manugang. Oh, manugang ka lang niya, pero di niya sa'yo ginagawa yun. Sarili mo pamilya pa yung gumagawa sa'yo, yung masakit. Alright, so, sige. Sa mga napag-usapan namin ngayon, mas nakita ko na dapat nating tulungan itong mag-asawa, i-guide natin. At sa tulong din ni tatay, alam ko nandiyan lang naman siya. Pag-usapan namin ito ng sponsor, kung ano magandang gawin dito. At sabi ko nga, kung may magre-react na family ni Desa, kayo pong bahala, pwede nyo po kaming kontakin. Alam ko, kadalasan ganyan bigla may lalabas na family para mag-react. So, bahala po kayo. Okay, so, maraming salamat. At supportan nyo itong video na to. Huwag nyo kalimutan mag-like kasi paulan na. So, mabasa ang mga gamit, pati sila Mike. Alright guys, so palabas na tayo dito sa area nila Mark. Kasama na rin namin si tatay. Igsugod na kami sa ambon kasi mukhang hindi tigil So, yun. May napag-usapan kami nila tatay kanina habang umuulan doon. Nakasilong kami. So, nasabi nga ni tatay na ang maganda pala dito ay baka. Bakit? Kasi bibili ka lang ng maliit na baka muna, magsimula ka sa maliit, then wala ka nang gagastusin sa bahog. Kasi ang kinakain lang sa pagkain nila, baka may hindi alam ng bahog So, ang pagkain lang nila, alam nyo naman baka idamo lang. So, ang trabaho mo lang, ilabas, kunin sa hapon, painumin. Ayun lang yung magiging trabaho mo. At taon-taon kapag ka aanak, maganda daw kung aanakin palalo o makukuha ang babae, taon-taon ka may pera syempre. So, yun ang sabi ni tatay. Pero para sa akin, magandang idea din po yun, baka. Kasi ang baboy ay napaka-sensitive. At yung amoy nga, baka daw ireklamo sila. Pati sa manok, ganun din, baka daw ireklamo sila. So, pag-uusapan na lang namin po ng sponsor yan, about dyan. At yun, nakita nyo yung sitwasyon ng tahanan nila Mark. Natuwa naman ako at bumawi agad si Mark dun sa naging, sabihin natin medyo na-disappoint nga, pero bumawi agad yung bata, di ba? Nagtinda agad at kumita agad. Sana ipagpatuloy niya yun. Para sa kanila naman po, hindi naman para sa atin. Diba? At doon sa pamilya man, kung mag-react man po, bila para hindi tayo one-sided, mas maganda po kung mag-uusap po kayo ng personal ng inyo pong kapatid. Para wala pong samaan ng loob. Kasi magkakapatid po kayo Kaya dapat kayo yung nagtutulungan. Kaya para hindi tayo one-sided, di ko naman naririnig yung panig nyo, mas maganda po kung makapag-usap ng personal. Para maayos din. Hindi para lalong lumala. Para po maayos sana. Okay? So salamat sa pagsama niyo sa team. Yung dalawa doon sa unahan. Then, kita-kits tayo sa mga susunod na vlog na gagawin pa namin. So sana, nandiyan kayo palagi. Huwag niyo kalimutan mag-like. Malaking tulong po yan sa ating vlog. Maraming salamat po. God bless. Near you, I hear angels from above. They sing hallelujah. They sing hallelujah.